Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1291. Tama, ang pinakamahusay na magagawa ko ay upang masira sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Pagkatapos nito, hindi na ako makakapunta pa, kaya hihintayin kita doon. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na lupain ng Diyos ay isang alamat lamang, ito ay masyadong hindi maaasahan, ito ay ganap na maalamat. Kung mayroon talagang paraan upang maabot ang panghuli antas ng Diyos, sa palagay ko ay makikita na natin ito. Panipi. Tungkol sa tunay na kaharian ng Diyos, dahil pinag-uusapan ito ng lahat, sa palagay ko marahil ito ay totoo. Si Jackie, gayunpaman, ay ngumiti at nag-chime, tanging ang ruta sa tunay na kaharian ng Diyos ay napakahirap. Marahil, ang link na kumukonekta sa tunay na lupain ng Diyos ay nasira sa pagdaan. Ngunit sa palagay ko ang tunay na kaharian ng Diyos ay umiiral sa nakaraan. Dagdag niya. Kung ang grupo ay maligaya na nagpapalitan ng mga opinyon, nakarating sila sa pasukan sa kagubatan sa ilalim ng Kobe Mountain. Sa labas ng kagubatan, mayroong isang maluwang na parang. Maraming pamilya ang dumating at nagtipon sa bukid sa harap ng kagubatan. Narito ang puting pamilya. Ang isang tao, na nakaupo sa damo, ay nakita na ang puting pamilya ay dumating, mabilis na inihayag ang kanilang pagdating sa iba. Hehe, narinig ko na ang lance ng pamilya ng puti ay malamang napatay. At ang pinuno ng puting pamilya si Nash White ay tinukoy na gawin ang kanyang iligal na anak na tagapagmana ng pinuno ng puting pamilya. Iyon. Ang iligal na anak na lalaki ay may mahusay na talento, ang puting pamilya ay talagang umaasa lamang sa kanilang mga mas batang masters upang makakuha ng ganoong posisyon. Panipi. Isang matandang lalaki ang huminto ng malakas at sinabi sa mga taong katabi niya. Ang kanyang talento ay talagang mahusay. Ngunit nasaktan ni Brat ang pangalawang batang master ng pamilya Hunt. Kaya, sa palagay ko sila ay nasa malaking problema sa oras na ito. Panipi. Isang binata ang tumugon ng may malamig na pagtawa. Ano? Walang paraan. Paano niya masaktan ang pangalawang batang master Hunt? Hindi nila alam ang bawat isa, di ba? Panipi. Ang pagsasalita ng binata ay nagdulot ng interes sa mga nakapalibot na tao. Nangyari ito. Ang binata ay nagtipon ng mga tao, pagkatapos lamang ay sinimulan niyang sabihin sa lahat ang narinig niya. Novel drama. Sok. Talaga, naiinggit ako sa Brat na iyon. Nakakuha siya ng halik mula kay Helena Cabello, ang unang batang may bahay ng pamilyang Cabello. Ang alinman sa mga batang may bahay ng pamilyang Cabello ay ang aking pangarap na babae. Ang alinman sa kanila ay maaaring tawaging reyna ng kagandahan. At ang Brat na iyon ay talagang hinalikan ng isa sa kanila. Panipi. Ang isa pang binata ay nagpahayag ng kanyang paninibugho sa pakikinig dito. Hehe. Ano ang may inggit sa lalong madaling panahon ang Brat na iyon ay ipapadala sa impyerno. Kung siya ay patay, magiging walang silbi kahit na may kagandahan siya sa tabi niya. Ngayon, alin ang mas mahalaga? Buhay o magandang babae? Panipi. Ang matandang lalaki mula sa dati ay sinabi ng may pagtawa. Kung ako ay hinalikan ng napakagandang babae, handa akong mamatay ng 100 beses. Ang binata, sa kabilang banda, ay nagsabi ng nakangiting, bukod dito, hindi ba sinabi sa amin ng batang ito tungkol dito? Na si Helena Cabello ay hindi nadalisay. Ang pag-iisip lamang ng eksena ay ginagawang excited ang bawat sayaw ng aking cell. Buntong hininga. Ang Brat na iyon ay talagang maswerteng magkaroon ng napakagandang batang babae. Shadruled at karagdagang idinagdag bukod na ang Brat ay ang tagapagmana ng pinuno ng puting pamilya, ang pangalawang batang Master Hunt ay hindi maglakas loob na papatayin siya ng walang anumang dahilan, di ba? Gayon din, kailangan nilang makilala ang bawat isa sa paligsahan upang mangyari iyon, di ba? Panipi. Matapos marinig iyon, tumango ang matandang lalaki. Totoo ito. Bagaman siya ay na-target ng pamilya Hunt, ang kanyang katayuan sa lipunan at posisyon ay marangal pa rin. Hanggat hindi nila nakatagpo ang bawat isa sa paligsahan, hindi dapat magkaroon ng problema. Panipi. Kabanata 1292. Tingnan mo, doon, narito ang pamilyang Cabello. Tulad ni Jackie at ang iba pa ay nakahanap ng isang lugar na umupo, ang bukid ay muling naging buhay dahil sa pagdating ng pamilyang Cabello. Tumingin si Jackie sa isang tiyak na direksyon, sa katunayan, ang pamilyang Cabello ay dahan-daang lumitaw sa kanyang paningin na hindi kalayuan. Hey! Ito ang aking unang pagkakataon na makita ang tatlong kapatid na babae ng Cabello. Hindi ako makapaghintay na makita ang mga ito. Panipi. Ang ilang mga kabataang lalaki ay matagal nang narinig na ang tatlong kapatid na babae ng pamilyang Cabello ay maganda at kaakit-akit.
Ang kanilang mga mata ay hindi maaaring maglaman ng kanilang kaguluhan at kasiyahan. Lahat sila ay maganda, nakamamanghang. Ngunit nakakalungkot na ang unang batang may bahay ay kinuha ng isang tao na tinawag na Jackie. Naiinggit ako, panipi. Ang ilang mga kalalakihan, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng awa at nagdadalamati. Bumantong hininga. Ang unang batang may bahay ay hindi pa bata, halos nasa 30s siya, at dapat na magpakasal na ngayon. Ang ganitong babae, ang kanyang kagandahan ay nasa buong pamumulaklak. Talagang naiinggit ako sa brat na iyon. Ito. Mukhang kung ano ang naiwan namin ay ang pangalawang batang may bahay o ang pangatlong batang may bahay, makahanap kami ng isang paraan upang mapalugod sila. Panipi. Isang taong mataba ang lumubog at lumunok ng husto sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Daniela at sa iba pa sa buong bukid. Maraming mga lalaki, na tumayo sa tabi ng mataba, ay nakatitig sa mga baboy na tulad ng mataba na may isang naiinis na hitsura sa kanilang mga mukha. Gamit ang isang tulad ng baboy, ito ay itinuturing na maswerte kung makakahanap siya ng asawa, hindi sa banggitin na magkaroon ng pangalawa o pangatlong batang babae na si Cabello bilang kanyang asawa. Siya ay tulad ng isang tulala na pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang pantasya. Ang pamilyang Cabello ay pumili ng isang lugar na hindi kalayuan sa puting pamilya at umupo upang magpahinga. Ang mga komplikadong damdamin at saloobin ay lumitaw kay Helena nang makita niya si Jackie mula sa malayo. Hindi niya masyadong naisip ang tungkol dito nang mangyari ang insidente noong araw na iyon. Ngunit sa loob ng 2 araw na ito, paulit-ulit niyang na-replay ang eksena sa kanyang isipan at pinag-isipan ito, na pagtanto na tinulungan siya ni Jackie nang walang ibang hangarin. Maling inakusahan niya sina Jackie at sinubukan ni Jackie na tanggihan ito sa una. Maaaring patuloy na tumanggi si Jackie sa pamamagitan ng pagsasabi na wala sila sa isang relasyon matapos na pilitin niyang hinalikan siya. Ngunit hindi ito ginawa ni Jackie. Tumayo siya roon at nanatiling tahimik at hayaan ang palabas na magpatuloy, na sa kalaunan ay pinaniniwalaan ng pangalawang batang Master Hunt na sila ay isang tunay na mag-asawa, at sa huli, iniwan niya ang eksena. Kung sa araw na iyon, iginiit ni Jackie na wala siyang kinalaman kay Helena, ang pangalawang batang Master Hunt ay hindi naniniwala sa inaangkin ni Helena na sila ay mag-asawa. Kung nangyari iyon, ang pangalawang batang Master Hunt ay tiyak na magagalit kay Helena, na sinisisi siya sa pagloloko sa kanya. Pagkatapos ay maaari niyang pukawin ang problema sa pamilyang Cabello sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng kasal kay Helena. At kung ang pamilyang Cabello ay hindi sumasang-ayon, isang away ang ipanganak. Ano ba ang iniisip niya sa araw na iyon? Bakit niya ako pinili na tulungan ako sa huling sandali? Panipi. Bulong ni Helena sa sarili, naayos ang kanyang mga mata kay Jackie, na puno ng nakasisilaw. Unang batang may bahay na si Cabello, anong sorpresa? Maraming mga kalalakihan mula sa pamilyang Norman ang lumapit sa kanya sa asul. Tumingin si Keith Norman kay Helena at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kulot paitaas, na bumubuo ng isang perpektong arco. Kakaiba. Bago kami dumating sa Kobe City, nakita namin na ang pangatlong batang babae na si Cabello ay malapit sa batang master ng puting pamilya. Sok! Ito ay talagang imahinasyon ko na ang unang batang may bahay ay kasintahan din ni Jackie. Malakas siyang bulala sa layunin. Si Daniela ay nakakaramdam pa rin ng maalat sa kanyang puso, kahit na alam niya na ang kanyang kapatid na babae ay walang ibang pagpipilian sa ilalim ng sitwasyong iyon. Keith Norman, ano ang gagawin nito sa iyo? Sino ang malapit kay Jackie ay ganap na wala sa iyong negosyo? Bumaril si Daniela mula sa lupa at sinabi sa galit. Hindi inaasahan ni Keith na maging walang respeto sa kanya si Daniela, kaya't napagpasyahan niyang huwag ibigay. Nagtataka lang ako. Kita mo? Sinabi mo bago na ikaw at si Jackie ay mabuting kaibigan, sobrang mabuting kaibigan. At ayon sa timeline, ang iyong kapatid na babae ay hindi kilala si Jackie ng matagal, di ba? Dapat ay mas maaga kaysa sa iyo, di ba? Kung gayon paano mabilis na umunlad ang kanilang relasyon. Panipi. Kabanata 1293. Paano ka nababahala sa iyo? Hindi ba sila mahulog sa pag-ibig sa unang tingin? Ano ang mali doon? Panipi. Humajejek si Daniela. Galit na galit siya kaya nakakaramdam siya ng galit sa pamamagitan ng kanyang mga ugat. Nagalit na siya sa insidente, na alam ni Keith Norman na palalimin ang sugat sa kanyang puso sa pamamagitan ng pagsisikap na pumili ng away. Naramdaman ni Helena ang galit na galit mula sa kanyang kapatid na babae at nalulungkot sa kanya. Naisip lamang niya na mapupuksa ang sinumpaang batang Master Hunt sa araw na iyon at hindi inaasahan na ang kasintahan ni Jackie ay magiging kasintahan ni Daniela. Kung mayroon siya. Kilala ito kanina, hindi niya ito nagawa. 2 tao lamang ang nakakaalam tungkol sa relasyon sa pagitan ni Daniela at Jackie, na kung saan mismo at si Venus. Hindi sila naglakas loob na sabihin kay Alejandro, maaari lamang silang magpanggap na parang wala silang alam.
Hey, balak kong linawin iyon. Napakaganda ng kapatid mo. Nakakalungkot na makasama niya ang isang illegal na B***starred. Panipi. Si Keith ay nag-sneer, nakangiting. Sa aking pagtataka, lumiliko na hindi napakahirap makuha ang mga anak na babae ng pamilyang Cabello. Haha, tama siya. Sa lahat ay naisip namin na ang mga kababaihan ng Cabello ay mahirap ituloy. Tila malayo sila at puno ng dalisay at marangal na aura. Hindi namin iniisip na sila ay talagang cell***city sa kanilang mga buto. At ay latag ng batang master ng puting pamilya. Panipi. Maraming mga lalaki ang nag-chime at pinaglaruan tulad ng mga maasim na ubas. Ang paninibugho ay sumugod sa kanilang isip, lalo na ang mga kalalakihan na nahulog sa ulo para sa unang batang may bahay na si Cabello. Marami sa kanila ang tumingin kay Jackie na mabangis na parang inalis ni Jackie ang kanilang mga asawa, na nais na mapunit siya. Ano ang mali? Ang lalaki na nangunguna sa drama na ito, bakit hindi ka lumabas at magbigay ng pagsasalita? Maaari mong pag-usapan ang tungkol sa iyong pagtagumpay na pakiramdam para sa pagpanalo ng mga kababaihan ng Cabello. Panipi. Dito, ang pangalawang batang master ng pamilyang Norman si Joshua Norman ay nagturing at tiningnan ang kanyang ilong kay Jackie. Binubuo ka, hindi ba? Alam mo ba kung gaano karaming mga kalalakihan dito ang naiinggit sa iyo? Nagloko siya. Jackie, ikaw ba at si Helena ay nasa isang relasyon? Si Nash na nakaupo sa tabi ni Jackie ay magkasama ang kanyang mga browser at tinanong, hindi mo pa siya nakilala, ginawa mo. Sa palagay ko kung hindi mo pa siya nakilala, dapat kang tumayo at ipaliwanag ang iyong sarili ng malinaw. Maraming. Ang mga kalalakihan ay mahilig kay Helena, at natatakot ako na ito ay magiging isang kawalan sa iyo sa paligsahan, kahit na ang ilan sa kanila ay maaaring hindi ang iyong kalaban. Panipi. Gayunpaman, si Jackie ay nagbagsak ng walang pasubali, ama, walang ipapaliwanag. Ang bibig ay nasa kanilang mga mukha, hindi natin makontrol ang kanilang mga bibig, upang masabi nila kung ano ang gusto nila. Nahirapan si Helena noon, kung tumayo ako sa oras na ito, ang pamilyang Cabello. Panipi. Ikaw. Si Nash ay nakatali sa dila sa sagot ni Jackie. Mula sa narinig niya, napagtanto niya na sina Helena at Jackie ay tiyak na wala sa isang relasyon, at upang mapupuksa ang batang Master Hunt sa oras na iyon, si Helena ay walang ibang pagpipilian kundi halikan si Jackie. Ngunit kung hindi tumayo si Jackie at ipaliwanag, ang puting pamilya ay magiging problema. Bamantong hininga. Fine, hindi ka pa bata. Susuportahan kita pa rin. Panipi. Nang naisip ni Nash kung ano ang inutang niya kay Jackie at Joanne sa mga nakaraang taon, ngumiti siya at nagbigay ng suporta. Hindi niya sinisi si Jackie, kung pinili ng kanyang anak na gawin ito, dapat magkaroon siya ng dahilan. Bukod, kung hindi para kay Jackie, marahil ay magiging isang malamig siyang katawan ngayon. Sa makatuwid, ang kanyang pananaw patungo sa buhay ay simple, hanggat siya at ang kanyang pamilya ay mabubuhay ng mapayapa at maayos araw-araw, kontento na siya. Hindi mo ba ako sinisisi? Natigilan si Jackie sa reaksyon ng kanyang ama. Nagulat siya na hindi siya sinaway ni Nash. Haha, anak mo ako, at bilang isang ama, naniniwala ako sa iyo at sinusuportahan kita. Hindi kita masisisi. Panipi. Nash patid sa balikat ni Jackie, chortling. Kabanata 1294. Ang init ay kumalat sa dibdib ni Jackie. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala. Ang unang nakatatanda ay nasa rurok ng katayuan ng tunay na Diyos. Hindi rin ako masyadong makinis. Kapag nasira ko ang advance na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos, hindi na tayo dapat matakot sa pamilyang Cabello o sa pamilya ng Pangangaso. Panipi. Nashbob ang kanyang ulo. Ngayon na nakamit ng unang nakatatanda ang rurok ng tunay na katayuan ng Diyos, ang kanilang lakas ng pakikipaglaban ay makabuluhang nadagdagan. Mas mahalaga, kahit na nakamit lamang ni Jackie ang intermediate na yugto ng tunay na katayuan ng Diyos, mayroon siyang masigasig na talento ng pakikipaglaban. Kasabay ng pangwakas na tool na espiritual na tool, ang puting pamilya ay lalakas kahit na mas malakas kung patuloy na mapabuti ni Jackie ang kanyang antas ng martial. Oh my! Hindi ko naisip na siya ay magiging isang duwag. Ha! Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gusto ng unang batang may bahay na si Cabello ang isang duwag. Panipi. Nang makita ni Keith na hindi nagbigay ng sagot si Jackie, naging mas matapang siya sa kanyang panunuya, hindi nagmamalasakit sa puting pamilya. Bakit hindi niya subukan na ipaliwanag ang kanyang sarili? Tumingin si Alejandro kay Jackie, nakasimangot. Ang kanyang anak na babae ay kasama si Jackie hindi dahil sa isang relasyon, at ang puting pamilya ay nasa masamang termino sa kanyang pamilya. Lohikal, dapat ipaliwanag ni Jackie ang lahat. Kung tumanggi si Jackie na umamin sa anuman, hindi lamang magdurusa ang pamilyang Cabello, mawawalan din si Helena ng mukha. Ngunit kahit na si Jackie ay nagkamali na inakusahan, pinili niyang manahimik.
Habang nalilito si Alejandro, talagang nasisiyahan din siya. Mayroon ka bang nais na kamatayan, Keith? Hindi na makaya ni Helena na manood ng mas mahaba. Kahit anong relasyon ko sa kanya, at ang uri ng mga taong gusto ko wala sa iyong negosyo. Humajejek siya. Sinasabi mo ba sa akin na hindi ako maaaring mahalin? Sok. Galit ka dahil sinabi namin na ang iyong lalaki ay duwag. Panipi. Tumayo rin si Joshua, ngumisi. Bata Miss Cabello, hindi namin ibig sabihin na maging bastos. Ngunit ikaw at ang iyong mga kapatid na babae ay ang mga mananakop ng aming mga puso. At si Jackie ay isang iligal na anak na lalaki mula sa mortal na kaharian, isang pusa na nagsisikap na maging isang leon ay isang pusa pa rin sa puso. Hindi namin nais ang isang magandang babaeng katulad mo na magpakasal sa isang aso. Panipi. Ikaw. Galit na galit si Helena kaya nalinas ang kanyang mukha. Pinapikit niya ang kanyang mga ngipin at lumakad upang umupo kasama si Daniela at ang iba pa. Mas mahusay kang manalangin na hindi ka tumakbo sa akin sa kompetisyon. Tiyakin kong nakikita mo ang pula kung hindi man. Panipi. Isang aso. Walang inaasahan na si Jackie, na nanahimik sa lahat ng oras na ito, na dahan-daang tumayo ng isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ano ang mali? Pindutin ang isang nerve doon sa sandaling ito ay tungkol sa iyo. Panipi. Nagbigay ng malamig na ngiti si Joshua at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao. Kung ikaw ay nagagalit, bakit wala tayong pagpapakita ng lakas? Sige noon. Wala akong karapatang tanggihan ang dakilang batang master na si Norman na isang tunggalian. Panipi. Nagbigay din ng malamig na ngiti si Jackie. Sa isang flash, lumipad siya sa kalangitan. Napakabilis. Marami sa mga kabataan ang nagbigkas nang makita nila ito. Ang bilis na iyon ay tiyak na isa sa tunay na katayuan ng Diyos. Tiyak na mayroon siyang talento. Hindi nakakagulat na siya ang tagapagmana ng puting pamilya. Panipi. Ang ilan sa mga batang masters mula sa mga pamilyang pangalawang klase ay nakatitig sa kanya ng paghanga. Maaaring siya ay malakas, ngunit ang pangalawang batang master ng pamilyang Norman ay nasira na sa intermediate na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos. Maaari bang tumugma sa kanya ang master na ito mula sa puting pamilya? Panipi. May nag-flash ng mapait na ngiti. Ang punk na iyon mula sa puting pamilya ay mag-aanyaya lamang sa problema ngayon dahil hindi na niya muling mabigyan ang kanyang galit. Hey! Siya ay masyadong walang ingat. Panipi. Walang paraan tungkol dito. Marahil ay hindi mo magagawang hawakan ang iyong galit sa alinman, kung may nagsabi sa iyo na ikaw ay isang duwag na may daliri na nakikipag-usap sa iyong ilong. Anong matalinong tao ang magpapahintulot sana? Panipi. Kabanata 1295. Ang ilang mga tao ay tumawa ng walang magawa. Okay, hindi ko inaasahan na siya ay sobrang brash. Nakita ni Keith si Jackie na talagang maglakas loob na lumaban, agad siyang masaya, at lumipad siya sa hangin sa isang flash. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon naisip niya ang isang bagay. Tila na ang pinakamahusay na sandata ng espiritu ay nasa kamay ng puting pamilya, maging ito man si Jackie o hindi, kahit na nasa kamay ni Nash. Para sa kaligtasan ng kanyang anak, natatakot siya na ibibigay ni Nash sa kanyang anak upang madagdagan niya ang pagiging epektibo ng kanyang labanan sa panahon ng laro. At kahit na si Jackie ang paunang base ng paglilinang ng tunay na lupain ng Diyos, hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanya kung siya ay humawak sa pinakamahusay na sandata ng espiritu. Sa palagay ko ay napapansin mo ang mga tao. Ngumiti si Jackie. Matapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Keith, "Boy, itakda ang ilang mga patakaran sa lupa. Huwag gumamit ng mga sandata, paano ito?" Panipi. Sumimangot si Jackie at hindi alam kung tatawa o hindi. Ang taong ito ay talagang natatakot na ilabas niya ang kanyang sandata ng espiritu at mawawala siya dahil dito. Oo. Tumanggo si Jackie, clenched ang kanyang kamao, at umakyat si Aura mula sa itaas. Keith, hindi pa nagsimula ang mga laro. Subukan lamang na magkaroon ng isang friendly na kompetisyon, ngunit huwag mo siyang patayin. Turuan mo lang siya ng isang aralin. Sinabi ni Master Norman ng may ngiti. Ang tatlong anak na lalaki niya ay medyo mapagkompetensya, at ang kanilang mga talento ay halos kapareho ng mga nasa tatlong anak na babae ng pamilyang Cabello. May ideya pa siya sa kanyang puso. Kung ang pamilyang Norman at ang pamilyang Cabello ay naging mga biyenan, magiging isang malakas na alyansa. Pagdating ng oras, kahit na ang pamilya ng Pangangaso ay hindi makikipagkompetensya sa kanila. Bukod dito, kung ang kanyang tatlong anak na lalaki ay magpakasal sa tatlong anak na babae ng pamilyang Cabello, talagang makagawa sila ng maraming pera. Pagkatapos ng lahat, wala sa tatlong anak na babae ng pamilyang Cabello ang mas mababa sa talento. Sa hindi inaasahan, ang mapahamak na Jackie na ito ay talagang naging kasintahan ni Helena, na nagalit sa kanya, at lihim niyang sinabi sa kanyang anak na kahapon na kung makilala niya si Jackie sa panahon ng laro, dapat niyang subukang patayin siya.
Dahil sa kompetisyon na ito, maaari kang pumatay sa kalooban, at ang mga matatanda ng pamilya o ang pinuno ng pamilya ay maaaring makialam. Huwag kang mag-alala, ama, hindi alam ng batang ito kung hanggang saan siya mahuhulog. Hindi niya mahahanap ang lahat ng kanyang ngipin sa lupa kapag tapos na ako. Sabi ni Keith na may tiwala ng ngiti. Matapos niyang magsalita, ang kanyang kamao ay clenched at binalot ito ni Chi. Lumipat siya at lumitaw sa harap ni Jackie sa isang flash, gumagalaw upang salakayin siya. Nakaharap sa pag-atake ng kalaban, humiya lang si Jackie, at agad na binati siya ng isang suntok. Ang dalawang kamao na nakabalot sa makapal na aura ay agad na humipo sa bawat isa. Ang isang malakas na enerhiya ay biglang nag-radiated mula sa lugar kung saan nagkita ang dalawang kamao. Kabanata 1296. Ang dalawang powerhouse na ito ay nasa gitna ng tunay na lupain ng Diyos at napakalakas nila. Ang kanilang manipis na kapangyarihan, kasabay ng makapal na aura, ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog tulad ng isang malaking crack ng kulog, na gumagawa ng isang bingi ng tunog, kaya't maraming tao ang tumayo sa sorpresa at tiningnan ang kalangitan sa pagkabigla. Hindi. Ang batang ito ay hindi mapasabog. Panipi. Orihinal na naisip ni Daryl na si Jackie ay tiyak na saysubog ng suntok ng kanyang anak, at kahit na magduso ng malubhang pinsala, ngunit sa halip ito ay isang kalungkutan. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay pangit. Ang antas ng paglilinang ni Jackie ay tila katulad sa kanyang anak. Ang taong ito. Tumingin si Helena kay Jackie doon, na nagpapakita rin ng isang sorpresa, bahagyang binuksan ang kanyang pulang labi, sobrang nagulat. Sister, hayaan mo akong sabihin sa iyo, pinipigilan pa rin ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, ayaw niyang ilantad ang kanyang tunay na lakas kapag maraming tao ang nanunood. Panipi. Tumingin si Daniela kay Helena sa gilid at itinaas ng bahagya ang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan sa sarili sapagkat ang taong ito ay talagang hindi masyadong masama. Imposible, ang taong ito ay mas mahusay kaysa kay Keith. Mas nagulat pa si Helena. Hindi kataka-taka na gusto ni Daniela ang batang ito. Tila na ang batang ito ay hindi kasing simple ng tila siya. Sa sandaling ito, ang sulok ng bibig ni Jackie ay hubog sa isang masamang pagngiti at bigla siyang nag-apply ng mas maraming puwersa at direktang pinigilan ang kapangyarihan ni Keith. Bumagsak ang dugo mula sa bibig ni Keith habang ang enerhiya ay tumama sa kanyang katawan at ang puwersa nito ay itinapon sa kanya ng ilang daang metro ang layo. Sa sandaling siya ay tumama sa lupa, dumura si Keith ng isa pang bibig ng dugo, humina ang kanyang mukha habang sinubukan niyang gumaling. Young Master, nakikipaglaban ka pa ba? Bahagyang ngumiti si Jackie. Nakatayo sa himpapawid, sinulyapan niya ang kanyang kalaban ng basta-basta, ngunit may ganap na kalmado na parang siya ay nababato. Ang mga mata ni Jackie ay walang alinlangan ang pinakamalaking pang-insulto kay Keith. Hinawakan ni Keith ang kanyang ngipin ng galit at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao, ngunit alam niya ng malalim na hindi siya kalaban ni Jackie. Kung kinuha ng batang ito ang sandata ng espiritu ay magiging malaking problema siya. Hindi kataka-taka na umibig si Miss Helena sa iyo. Akala ni Keith habang tumayo siya. Tiningnan niya si Jackie na galit, at sinabi, Boy, hindi kita papayagan. Mayroon pa akong lakas upang makipagkompetensya. Kapag nagsimula ang mga laro, makikipagkompetensya ulit tayo. Panipi. Magandang trabaho. Nakapagtataka talaga si Master Jackie. Lahat ng tao sa puting pamilya ay labis na masaya. Ang labanan ni Jackie ay nagsilbi ng maayos upang mabigyan ang positibong mukha ng puting pamilya sa lahat. Noong nakaraan, sa tuwing may isang tugma, ang puting pamilya ay hindi naglakas loob na magsalita ng sobra at sinubukan na panatilihin ang isang mababang profile, ngunit kahit na, ang iba pang 7 pamilya ng anino sila. Yamang ang pangkalahatang lakas ng pamilya ng puting pamilya ay hindi mas mataas kaysa sa ilang mga pamilya na pangalawang uri, ang ilang mga pamilya na pangalawang uri ay nadama na hindi nasisiyahan at hindi pumayag sa puting pamilya. Inilalagay ito sa mga crossfire sa pagitan ng dalawang klase ng pamilya. Ngayon, ang pagganap ni Jackie sa wakas ay nagbigay sa kanila ng ginhawa. Tiningnan ni Jackie si Joshua at tumawa, nais ng iyong mga kapatid na labanan ako dati ngunit sinabi nila na hihintayin nila ang mga laro. Mukhang ang isa sa kanila ay may isang pagbibilang na paparating kaysa sa inaasahan. Panipi. Boy, huwag masyadong gloat, hindi na kailangang bigyan ka ng aking mga anak na mas mahusay na panoorin mo kung sino ang natatawa mo. Ikaw ay masyadong mapagmataas, oras na ituro ko sa iyo ang isang aralin. Panipi. Kabanata 1297. Nadama ni Daryl na mapurol. Ang kanyang mga anak na lalaki ay lahat ng masters. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga ito ay ranggo na mas mataas kaysa sa karamihan sa 8 pamilya ng anino. Ang kanyang sariling anak na lalaki ay natalo ng iligal na anak ng puting pamilya na bumalik mula sa labas ng mundo, na nagawa na siyang walang kahihiyan.
Pagkatapos ay hindi inaasahan, si Jackie ay maglakas loob na mangutya ang kanyang anak tulad ng ginawa niya. Nakita ng sapat si Daryl kaya lumipad siya sa isang flash, pinapalakpakan ang kanyang mga kamao, at dumiretso pagkatapos ni Jackie. Sa panig ng puting pamilya, ang unang nakatatanda ay nag-react sa isang flash at dumating kay Jackie, at ang pag-atake ni Master Norman sa kanyang sariling suntok. Ito ay isang talakayan lamang sa pagitan ng dalawang juniors. Maaari bang ang iyong pamilyang Norman ay hindi kayang mawala? Panipi. Ang mga mata ng unang nakatatanda ay puno ng galit. Habang nakatagpo ang dalawang pag-atake sa isa't isa, bawat isa ay nababagabag sila ng ilang metro. Imposibleng. Nagulat si Daryl, mayroong isang hitsura ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Naalala niya ang unang nakatatandang pamilya ng puting pamilya, siya ay nasa mga huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Bagaman hindi ginamit ni Daryl ang kanyang buong lakas ngayon, siya ang rurok ng tunay na lupain ng Diyos. Sa pamamagitan ng isang casual na suntok, si Kenneth, ang nakatatanda ng puting pamilya ay hindi pa rin nakatayo. Nasira mo na ba ang rurok ng tunay na kaharian ng Diyos? Mabilis na naisip ni Daryl ang isang posibilidad, at ang kanyang mukha ay agad na pangit. Sa loob ng mahabang panahon, ang puting pamilya ay may isang Panginoon lamang sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos, na ang dahilan kung bakit ang ibang pamilya ay tumingin sa kanila. Sapagkat kahit na ito ay nasa ika-6 at ika-7 sa pamilya ng first class, mayroong dalawang powerhouse sa rurok ng mga maling Diyos sa pamilya. Kung si Kenneth ay talagang nasira hanggang sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos ngayon, ang katayuan ng puting pamilya ay malinaw na magiging katulad ng sa iba pang mga mas maliit na pamilya ng anino. Si Master Norman ay talagang may magandang paningin. Maswerte lang ako kamakailan. Kamakailan lamang ay nasira ko ang rurok ng tunay na kaharian ng Diyos, at ang aking kapangyarihan ng labanan ay tumaas ng maraming beses. Kung hindi man, paano ako makakakuha ng isang suntok mula sa iyo ngayon? Panipi. Tumawa si Kenneth. Sa oras na ito, siya ay malinaw na ang pinaka-nakasisilaw na bagay dito, at halos lahat ng mga mata ay puro sa kanya. Si Kenneth ay talagang nasira hanggang sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Sa oras na ito, ang mga tao ng pamilyang Lagorio ay sumugod din. Nangyari silang makita ang eksenang ito, at ang ekspresyon ni Trenton ay pangit. Pagkatapos ng lahat, maaari na nilang isaalang-alang ang puting pamilya bilang isang mortal na kaaway. Kung si Kenneth ay sumabog hanggang sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos, ang agwat sa pagitan nila at ng puting pamilya ay lalawak muli. Nais nilang maghayganti sa kanilang anak na babae, ngunit hindi nila alam kung paano maghayganti. Gamit ito, ngayon hanggang kailan ito aabutin. Orihinal na naisip niya na ang mga tao ng pamilyang Cabello ay mga kaaway kasama ang puting pamilya. Marahil maaari silang sumali sa mga kamay sa pamilyang Cabello at makitungo sa puting pamilya sa hinaharap. Ngunit ngayon sinabi nila na sina Jackie at Helena ay nasa isang relasyon, hindi sa banggitin ang pakikipagkaibigan kay Daniela. Sa kasong ito, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa kabutihang palad, nasaktan ni Jackie ang pangalawang batang Master Hunt dahil dito, na naging masaya sa kanya, at marahil ay kaya niya ang sitwasyong ito upang maghayganti. Medyo masaya siya sa una, ngunit ngayon ay napunta siya rito na tuklasan niya na ang unang nakatatanda ng puting pamilya ay talagang nasira hanggang sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Ang pataas at pababa ay nagparamdam sa kanya na parang nakasakay siya sa isang roller coaster. Haha, Master Lagorio. Ikaw lang ba ang makakapagpabagabag, hindi ba ako makagapos? Nakita ni Kenneth ang madilim na mukha ni Trenton at hindi maiwasang tumawa. TSK. Sa nakalipas na 1.5 taon, bihirang marinig na ang isang tao ay sumabog hanggang sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos, ngunit ngayon ay natagpuan ko na ang dalawa na nasira hanggang sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Sa sandaling ito, ang isang lumilipad na carpet na pag-aari ng isa sa 8 malalaking pamilya, ang pamilyang Tudor, ay dumating, at ang isang gitnang may edad na kagandahan na nakaupo dito ay ngumiti ng mahinahon. Kabanata 1298. Master Tudor, matagal na hindi makita. Nang makita na ito ay si Master Tudor na dumating, agad na tumayo si Nash, ngumiti ng bahagya, hinawakan ang kanyang mga kamay at yumuko sa kanya. Tumalon si Master Tudor mula sa lumilipad na carpet, pagkatapos ay itapon ang lumilipad na carpet, lumakad at ngumiti. Master White, matagal na mula nang marinig ko ang tungkol sa mga gawain ng iyong pamilya, hindi ko inaasahan na ang taong nagbahagi ng kama maaari mo talagang lason ka, nakakaramdam ako ng kakilakilabot na isipin ito. Panipi. Sa puntong ito, muling tiningnan ng gitnang may edad na si Trenton, at sinabi na walang kabuluhan, ang pinakamahalagang bagay ay, ang ilang mga tao ay hindi pakiramdam na ang kanyang anak na babae ay mali, at sila ay mga kaaway kasama ang puting pamilya. TSK, talagang hindi sila napahiya. Panipi.
Karima, sino ang pinag-uusapan mo? Huwag linlangin ang lahat tungkol dito. Galit na sagot ni Trenton, clenched ang kanyang mga kamao. Ano ang problema? Maaari bang nais mong maging isang kaaway ng pamilyang Tudor? Sumimangot si Karima, at pagkatapos ay ngumiti ng malamig, hindi ko alam ang iyong pangalan o apelyido. Marahil maaari kang dumating sabihin sa amin ang iyong pangalan upang malaman namin kung sino ka. Panipi. Ikaw. Kinuha ni Trenton ang kanyang ngipin. Ang pamilyang Tudor ay kabilang sa 8 pamilya ng Anino. Nasa ilalim lamang sila at bahagyang mas mahusay kaysa sa sitwasyon ng puting pamilya. Sa 2 powerhouse sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos, ang isa sa kanila ay Samaire lamang sa nakaraang taon. Ang ugnayan sa pagitan ng pamilyang Tudor at ng puting pamilya ay itinuturing na pinakamahusay. Ang 2 pamilya ay madalas na tumutulong sa bawat isa. Bagaman nagagalit si Trenton, alam din niya na ang pamilyang Lagorio ay hindi rin itinuturing na kabilang sa nangungunang 8 pamilya ng Anino, at maaari lamang ituring bilang isang nangungunang pangalawang klase na pamilya. Sa makatuwid, maaari lamang niyang clench ang kanyang mga ngipin at lunokon ang kanyang galit. Haha, halos lahat ay narito na. Sa wakas, ang mga tao ng pamilya ng Hunt ay dumating din, humakbang sa isang lumilipad na table. Tumatawa ang matandang lalaki ng pamilya ng Pangangaso, ang kanyang mukha ay pula at puno ng enerhiya. Lumipad si Trenton at tumingin, at agad na humakbang upang harapin siya pagkatapos ay magalang na sinabi. Mayroong 2 pamilya ng Anino, ang pamilyang Canmore at ang pamilyang Lucas, na hindi pa dumating. Gayon din, mayroon pa ring maraming mga pamilya na pangatlong klase na hindi dumating. Panipi. Nang makita ni Nash ang eksenang ito, medyo hindi siya nagsasalita. Malinaw na nais ni Trenton na palugdan ang pamilya Hunt, ang pinuno ng 8 pamilya. Ito ay masyadong halata. Mahinahon na tumango si Master Hunt, pagkatapos ay tiningnan ang direksyon ng puting pamilya, sumimangot at sinabi, Nash, narinig ko na ang iyong anak na si Lance ay patay, at natagpuan mo muli ang isang iligal na bata. Tama. Panipi. Agad na sumulong si Nash at bahagyang arched ang kanyang kamay, Master Hunt, tulad ng para sa aking panganay na anak, patay man siya o hindi, hindi natin alam. Nagpapadala pa rin kami ng mga tao upang hanapin siya at ang iba pa na sumunod sa kanya. Hinahanap pa rin ng mga miyembro ng pamilya ang mga anak ng kanilang pamilya. Bagaman ang karamihan sa kanila ay patay, nagpasya pa rin kaming maghanap ng isa pang buwan. Panipi. Nash, naghahanap ka lang ng isa pang buwan pagkatapos magpasya kang sumuko. Anak mo siya, kahit na nagkamali ka sa aking anak na babae, hindi ka maaaring sumuko ng mabilis, di ba? Iyon ang aking apo. Masyado kang hindi makatao. Panipi. Nang marinig ito ni Trenton, bigla siyang nagalit, hinahanap mo ba siya? Hindi mo na siya hahanapin ko siya mismo. Panipi. Kabanata 1299. Master Lagorio, hindi ko siya hinanap. Ilang buwan akong nagkasakit. At tulad ng alam mo, ang kagubatan ay medyo kakaiba at mapanganib. Hindi ako makakapunta sa pinakamalalim na bahagi. Kung hindi pa rin sila bumalik, kung gayon ang karamihan sa kanila ay marahil ay patay na. Panipi. Ngumiti si Nash ng mapait bagaman nagkamali ako ni Lily, si Lance ang aking anak na lalaki. Ako ay natural na umaasa na siya ay buhay at natural na umaasa na mahanap siya. Hindi mahalaga kung pipiliin niyang sundan ako o sundin si Lily pagdating ng oras, iyon ang kanyang pinili, at igagalang ko ang kanyang pinili. Panipi. Sa palagay ko ay sinabi mo ito ng mabuti. Kung ako ikaw, hahayaan ko lang ang mga tao ng puting pamilya na pumasok sa pinakamalalim na lugar upang hanapin ang mga ito. Panipi. Ngumiti si Trenton, na may hitsura ng pag-aalipusta, kayong mga tao ng puting pamilya, natatakot ka pa ba sa kamatayan? Hindi ito isang katanungan kung natatakot ka sa kamatayan o hindi. Ang kagubatan na iyon, alam ng lahat na ang mga pumapasok sa malalim na iyon ay hindi bumalik sa buhay. Hindi ko nais na maingat na itapon ang buhay ng puting pamilya. Panipi. Bahagyang nagalit si Nash, dahil mahal na mahal mo ang iyong apo, pagkatapos ay pumasok ka at hanapin siya, hindi kita pipigilan. Si Jackie, na nakarinig ng mga salitang ito, ay hindi makakatulong ngunit sumimangot. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng gayong mahiwaga at mapanganib na lugar. Okay. Sa oras na ito, ang matandang pamilya ng Hunt ay naging isang maliit na walang tiyaga at nakagambalan ng direkta. Ngayon, ang lahat ay narito upang lumahok sa aming kompetisyon sa Triennial, hindi upang makita ang iyong dalawang pag-aaway. Kung mayroong anumang pagkakasalungatan sa pagitan mo, bumaba at malutas ito sa iyong sarili, huwag makakaapekto sa laro ngayon. Panipi. Matapos ang pagsasalita ni Master Hunt, nagpatuloy siya sa Nash, nagtataka ako, ano ang hitsura ng iyong bastard? Narinig ko na dumating ka lang kay Kobe.
Narinig ko pa na kinuha niya ang pagkabirhen ng panganay na anak na babae ng Cabello. Dapat siya ay isang hindi kapani-paniwalang kaakit-akit na binata. Panipi. Ang bibig ni Jackie ay nag-tweet, at humakbang siya at sinabing, Master Hunt, ako si Jackie White. Tiningnan ni Master Hunt si Jackie, at pagkatapos ay ngumiti, talagang gwapo siya, hindi kataka-taka na mayroon kang puso ni Miss Helena. Medyo nag-aalala si Jackie sa kanyang puso nang makita niya ang ngiti ng ibang partido. Ito ang pangalawang batang master na si Chet Hunt. Dahil maraming iba ang nakakaalam sa nangyari sa pagitan niya at Helena, kung gayon walang duda na alam din ni Master Hunt. Kung ang batang Master Hunt ay dumating na naghahanap ng paghihiganti mula sa kanyang lolo, kung makatuwiran, ang matandang ito ay hindi dapat maghintay upang makita si Jackie para sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit siya kumikilos tulad ng siya ay madaling lapitan. Kudlit. Kailangan kong sabihin na ang matandang lalaki na ito ay tiyak na isang matandang fox na may kutsilyo sa kanyang ngiti. Ang ganitong tao ay masyadong nakakatakot at hindi marunong mag-provoke. Kudlit. Hindi naghihintay kay Jackie na sabihin, ngumiti muli si Master Hunt, well, hindi ako naging masaya sa loob ng maraming taon. Kung ikaw at Miss Helena ay maaaring lumabas ng buhay pagkatapos ng kompetisyon na ito, ang matandang lalaki ay darating upang mamuno sa iyong kasal. Matapos magpakasal sa isang buwan mamaya, pagdating ng oras, darating ang matandang lalaki upang uminom ng iyong alak sa kasal, paano ito? Panipi. Ano? Nang marinig ito ni Helena ay pangit ang kanyang mukha. Tila na ang matandang lalaki na ito ay tiyak na hindi naniniwala na siya at si Jackie ay nasa isang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit sinasadya niyang subukan ang mga ito. Kung hindi sila sumasang-ayon dito, aaminin nila na maglaro kasama ang kanyang apo. Kapag nangyari iyon, tiyak na magagalit ang matandang lalaki na ito. Sa pag-iisip nito, nagbas ang ulo ni Helena, hindi niya inisip na ang kasinungalingan na ito ay talagang ilalagay siya sa gayong problema. Tiyak na hindi ako magpakasal kay Jackie. Isang beses ko lang siya nakilala. Bagaman mukhang maganda siya, wala akong mga uri ng damdamin. Ano pa, ito ang kasintahan ni Daniela. Paano ko masusuklian ang kasintahan ni Daniela? Kudlit. Mas nababahala pa si Daniela nang marinig niya ito, tumayo siya at galit na sinabi. Kabanata 1300. Hindi ka sumasang-ayon. Sumimangot si Master Hunt, medyo nagulat. Bakit hindi siya sumasang-ayon? Maraming mga tao din ang dumbfounded. Malinaw na mabait si Master Hunt, at nais din niyang magkaroon ng mabuting alak at maging masaya. Ito ang inisyatibo upang ipanukala kina Jackie at Helena upang mag-host ng kasal. Ito ay tulad ng isang mapagmataas na bagay na matanggap ang pagpapala ng tulad ng isang mataas na ranggo tulad ng Master Hunt. Gayunpaman, sinabi talaga ni Miss Daniela na hindi siya sumang-ayon. Daniela. Nahuli si Venus, at agad na sumulong upang hilahin ang manggas ni Daniela at commendat sa kanya. Sa oras na ito, kung sinabi niya na si Jackie ang kanyang kasintahan, magiging mahirap. Si Daniela ay talagang nagagalit ngayon, kaya tumayo siya ng hindi kahit na iniisip ito. Ngayon nang paalalahanan siya ni Venus, naintindihan din niya ang kabigatan ng bagay na ito. Inilipat niya ang kanyang mga mata at sinabing, ang aking kapatid na babae at siya ay nakakita lamang ng 2 o 3 beses. Kahit na umibig sila sa unang paningin, hindi sila nagsasalita tungkol sa kasal. Panipi. Huminga ng hininga si Venus, at sinabi ng may ngiti, oo, hindi na kailangang magmadali. Kung pinag-uusapan ang tungkol sa mga kaibigan, aabutin ng mahabang panahon upang malaman kung naaangkop o hindi naaangkop. Kung mabilis kang magpasya, magkakaroon ka ng isang salungatan. Hindi ba tama iyon? Panipi. Sinabi din agad ni Helena, oo, Master Hunt, salamat sa iyong kabaitan. Nagkakilala lang kami ni Jackie hindi pa nagtagal, at nagtatag lang kami ng isang romantikong relasyon. Paano pupunta ang mga bagay sa hinaharap? Hindi ko talaga alam. Kung magpakasal tayo ay magiging masyadong madali. Hindi ko pa isinasaalang-alang ang pag-aasawa. Panipi. Mahusay, kung ang dalawa sa kanila ay naghiwalay sa hinaharap, hindi pa ba ako may pagkakataon? Ang isang batang master, pagkatapos makinig, ay nagsabi na may hitsura ng kaguluhan. Ang taong katabi niya ay sumigaw at sinabing, sa iyong mga pangarap. Kaya maraming mga masters mula sa mga pamilya ng first class ang na-down. Sa palagay mo ay magkakaroon ng pagkakataon ng isang pangalawang klase na pamilya. Panipi. Ang batang master ay hawak ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabi, hindi iyon kinakailangan. Bagaman si Jackie ang batang master ng isang pamilya ng anino, ang kanyang katayuan at kakayahan ay hindi mas mataas. Siya ay isang iligal na bata lamang na bumalik mula sa labas. Narinig ko pa rin na ang batang ito sa labas ay isang live-in na manugang. Panipi. Hindi. Siya ay talagang isang live-in na manugang. Nakakahiya talaga iyon.
Ang marangal na batang master ng pamilya ng White ay talagang nabuhay bilang isang live-in na manugang. Iyon ay magiging nakakahiya. Mas gugustuhin kong hindi magpakasal para sa buhay kaysa maging isang live-in na manugang. Kapag narinig ito ng maraming kabataan, lahat sila ay naghahatid ng pakikiramay o pag-aalipusta kay Jackie. Haha, kawili-wili, kawili-wili. Ang batang master na si Hunt, na nanonood kay Helena na may ngiti, sa wakas ay nagsalita sa sandaling ito. Tumawa siya ng ilang mga hakbang pasulong, at pagkatapos ay ngumiti ng nanginginig, lumiliko na ikaw at si Jackie ay nagkita lamang ng 2 o 3 beses. Matapos matugunan ng 2 o 3 beses, naging kasintahan at kasintahan sila. Ito ay may katuturan, ngunit ang pagkilala lamang ng 2 o 3 beses, binigyan pa niya ang batang ito sa unang pagkakataon. Hindi ba ito masyadong mad-ulosh? Panipi. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.